So, welcome back to my vlog mga boss. So, dito tayo ngayon nakatambay. Umaga rito sa Toronto, Canada. At gabi naman sa Pilipinas, no? Gabi ngayon doon. So, pag umaga, Friday ngayon, yan, yung iba papasok na sa trabaho. Day shift, afternoon shift, at night shift yung iba, no? Panggabi. Tinatawag nilang graveyard shift. So, ganyan lang ang buhay rito sa Toronto, Canada. Ewan ko sa ibang parte ng Canada kasi kanya-kanya tayong kwento eh. Ako nandito sa Toronto kaya ito ang kwento ko. So, papasok na sa trabaho, busy yung iba. Yung iba naman retire na, nasa senior home. So, ganyan lang talaga rito. Yung iba walang trabaho, nakaayuda. No, ang tawag doon welfare. Yun lang ang maganda rito. Pag nakaayuda ka sa gobyerno ng Canada, makukuha mo. Hindi ka tulad sa Pilipinas, kurap di ba? Pahirap pa makakuha ng ayuda dito. Kung kumpleto yung papers mo maayos at na-process ng maayos, makukuha mo direkta yung ayuda. Tsaka meron ditong food bank, no? Punta ka lang sa food bank, kuha ka ng mga pagkain doon, hindi ka na magugutom. So yung iba naman homeless kasi nga nagbibisyo, nagiging drug addict. May nakukuha pera sa gobyerno, binibili ng drugs. Nauubos, nagiging homeless. Tapos kasi dito pag kukuha ka ng ayuda sa gobyerno, punta kang service Ontario, may hinihinging ID rin, tapos mga papers, no? Halimbawa, ka, permanent resident or Canadian citizen, hingin ID. Isang ID lang, okay na yon. Sa Pilipinas, ilang ID hinihingi sa'yo may ID ka ng pinakita, hingihan ka pa ng kung ano-anong ID hinihingi sa Pilipinas, di ba? Dito, isang ID lang, yan, mapaprocess na yung mo, tutulungan ka. Makakuha ng ayuda. Dito yan, sa Toronto, Canada. So, sinishare ko lang yung kaalaman ko kasi, na-experience ko yun No, halimbawa, na-layoff ka sa trabaho, ibigyan ka ng kumpleto yung hours mo sa trabaho. Let's say, ewan ko, dati 400 hours yata nung na-layoff ako na kumpleto ko sa trabaho. Binigyan ako ng unemployment letter. Punta ako doon sa Service Ontario, dala ko yung papel, tsaka isang ID. Health card pwede na yon or driver's license. Pero ngayon meron ng ID na kinukuha sa Service Ontario, may bayad. Kasi yung misis ko, $35 yung binayaran sa ID. No? Dati health card lang pwede na or driver's license, pero kumuha ka na rin ng ID. Nakalimutan ko na yung tawag doon or passport, no? So ganun dito sa Toronto, Canada. Ewan ko lang sa ibang parte ng province ng Canada, kasi mahirap magkwento. Kukukwento ko yan, halimbawa Alberta, wala naman ako dun iba-iba kasi ang premier doon, yung mga nagpapalakad ng ngayon dito si Doug Ford, no? Tapos yung mayor dito sa Toronto ngayon si Olivia Chow. Pero nung dumating ako rito, naabutan ko si Mel Lastman. Yun, yung mayor ng Toronto.
Tapos, hindi ko na matandaan kung sino yung premier dito. Tapos yung Prime Minister, si John Crescent, no? Big kasi kasi French eh. Dito sa Toronto, nung araw nung dumating ako rito, French English. Ngayon marami na ng tao eh, halo-halo na eh. Marami ng Pilipino. No? Sobrang dami ng Pilipino, lalong dumami. Ayan, dinidiligan niya yung halaman, no? Ang ganda yung panahon ngayon, malamig. Ayan, no? Nagtatrabaho na siya. So ganyan dito, maraming halaman dito sa mga park dito, maraming puno. Inaalagaan yung mga puno rito. Halimbawa, pinutol, papalitan yan. Yan, bagong tanim yan, no? Naalagaan yan, dinidiligan. Ganda yung nature dito sa Toronto, Canada. Ganda sa Niagara. So sa tagal ko rito, hindi pa ako napupunta sa Quebec, Montreal. No? Nakapasyal ako sa ibang parte ng dito sa Ontario. May mga lake yan, nag-fishing. Kaso naboboring ako sa mga ganyan, hindi ko hilig yan eh. Ang hilig ko kasi iba. Mag-alaga ng manok panabong. Sabi nung ibang Pilipino rito, may sabong daw, illegal, no? Yung iba nahuli na nung araw. So nababanggit ko lang, yung nalalaman ko yung ibang Pilipino rito nagkakasino, yan, libangan, kaya lang puro utang, no? Nagbibisyo yung ibang Pilipino rito sa Toronto, Canada. Nagkakasino, nagsusugal, no? Sila rin nag-aaway. So ganun dito. Ayan, didiligan niya yan, no? Tinitingnan niya ibang parte ng halaman. So ganyan dito sa Toronto, Canada. So pinupromote ko yung Toronto, Canada. Maganda rito sa city ka tumira. May access ka sa mga ospital. Yan. Mga doktor. Kasi yung iba nasa mga liblib na lugar eh. Malayo. Mahirap ang transportasyon. Dito sa Toronto, Canada, yan, maraming bus na dumadaan, no? Yan. East York, North York, Scarborough, yan. Pwede rin sa Mississauga. Yan, tumira ka ron. O, Etobicoke. Yan. Pero kung titira ka ng mga North Bay, ganyan, up north, London, Ontario, yung pinsan ko nasa Quebec eh. Hirap sa transportasyon. Nung araw din ganun dito sa Toronto kasi nga konti pa yung tao. Yung bus hirap din. Kaya yung mga tao rito nag-aaral mag-drive yan. Utang ng car, ganyan. Utang ng sasakyan. Yung iba bibili ng cash sasakyan. So, ayan, sinishare ko yung kaalaman ko rito sa Toronto, Ontario, Canada. Ngayon marami ng bus na dumaraan. May express na, no? Araw walang express bus eh. Tapos marami ng dati taxi lang, meron na ngayon Uber, di ba? Uber driver, Lyft, kung ano-ano. So maganda na yung transportasyon dito sa Toronto. Tsaka sa Mississauga. Yan. Ngayon maganda na rin kahit sa Ajax Pickering eh. Tsaka sa Richmond Hill. Dami ng mga bus. Yan, papasok na yung iba. Doon tatawid Nakita natin. So ayan na, papasok na sa trabaho. So hanggang dito na lang yung vlog ko Thank you for watching my vlog.
God bless everyone. Like and subscribe if you want.